Ang ninuno. Nang mga sandaling ito, nakaramdam ng luwag ang bata dahil bukod sa nagbibigay ang mutya ng abilidad, gabay niya na ang mga tikbalang. Para sa kanya, nakakapangilabot man ngunit nakakapanabik dahil kasama niya ito at maaaring utusan. Ngunit hindi alam na merong limitasyon ng gabay. Hindi pa ito binabanggit ni Lolo Rogelio dahil nais ng matanda na masubukan muna si Teroy sa karaniwang pakikipaglaban, gaya na lang ng pagsupil sa mga kriminal. Ilang sandali lang nagsimula na silang maglakad paalis ng lugar. Habang pababa ng lugar na tinatawag na bulod, panay hinto naman si Lolo Rogelio. Tila napapagod na ang matanda at ito pa lang ang unang beses na nakita ni Teroy si Lolo Rogelio na pinagpapawisan ang muka. Nag-alala si Teroy. Alam niyang dahil ito sa pagpasa ng mutya, kaya naman sinabihan niya si Lolo Rogelio. Pwede naman itong magpahinga kahit abutin pa sila ng umaga. Mabalik lang ang lakas ng katawan ni Lolo Rogelio. Nang mga sandaling ito, malapit nang pumutok ang bukang liwayway. Huwag mo kong isipin, Dong Teroy. Meron pa naman akong kayang gawin kahit wala na sa akin ang baston. At saka, hindi ako nagpapahinga. Kita mong nagpapawis ako. Alam mo na, mahirap kapag hindi natunaw ang kolesterol. Magandang pagpawisan sa madaling araw, ano? Wika ni Lolo Rogelio. Bagsak na po yung balikat nyo eh. Baka mapaaga po yung pagpunta nyo sa kabilang buhay eh. Kung sa bagay kapag nangyari yun, hindi ka na makakatanggi kahit asikasuhin ka namin. Kapag nagkasakit ka, di ba lolo mas maganda? Mapapadama namin sa'yo na mahal ka namin. Kaya magandang himlayan at bonggang lamay yung ihahanda namin para sa'yo. Wika ni Teroy. Ay, itong batang to. Parang gusto mo talaga akong mamatay na. Ay, wag mo sabihin ako, baka magkatotoo. May konting karunungan ka na. Kaya wag ka masyadong magsasalita. Naku, didinggin niyang mga sinasabi mo. Ano bang pumapasok sa isip nitong batang ito, ano? Halika na nga. Wika ni Lolo Rogelio. Pero puwera biro, Lolo. Nag-aalala po ako eh. Pagkatapos niyo pong ibigay yung baston, bigla na lang po kayong nanghina. Napapansin ko din, napapadalas na po yung paghabilin niyo. Akala ko po, gusto niyo na pong magpahinga eh. Wika ni Teroy. Hindi naman kumibo pa si Lolo Rogelio. Naglakad na ito at hindi na lumingon pa. Maya-maya pa, habang binabagtas ang daan papuntang Santa Laguna, bigla na lang may matandang lalaki na sumalubong sa kanila. Nakaramdam ng pangamba si Teroy ng mga sandaling iyon. Nakatitig lang kay Lolo Rogelio ang tao. Sobrang seryoso ng muka. Ngunit wala namang makikitang pangamba sa mukha ng matanda. Kaya naman nanatiling kalmado si Teroy at minatyagan ng lalaki. Hanggang sa huminto si Lolo Rogelio, nagsimula ng magbitaw ng mga kataga si Teroy, batay sa itinuro sa kanya ng lolo. Sandali lang, kumalma ka, Dong. Baka akong tamaan ng mga binibitawan mo. Huwag kang basta-basta nagbibitawan na. Ay sus, Ginoo ka. Makakadisgrasya ka. Wika ni Lolo Rogelio. Hindi alam ni Teroy kung bakit. Hanggang sa tuluyan nang nakalapit yung tao at bigla na lang nagsalita. Ay, salamat naman at dumating ka na rin. Akala ko sa susunod na araw pa. Wika ng matanda. Mabilis namang lumapit si Teroy at nagtanong kung kakilala ba ng lolo ang tao. Tumugon ng matanda at sinabing isa ito sa dahilan kung bakit sila dumaan sa bukid.
Nais niyang sumaglit sa taong humingi ng tulong sa kanya nung nakaraang linggo. Walang iba kung hindi si Benji. Kumusta? Gumaling na ba ang anak mo, Benji? Tanong ni Lolo Rogelio. Yan nga ang problema. Mas lumala yung sakit ni Elena. Di ba nabanggit mo naman na pinatay mo na yung mangkukulab? Tanong ni Benji. Doon pa lamang napagtanto ni Teroy na may kinulam pala sa lugar. Nakasalukuyang tinulungan ni Lolo Rogelio. Hindi naman nagbigay ng opinyon si Lolo Rogelio. Sa halip sinabi nito na puntahan muna ang bahay ni Benji upang masuri ang kalagayan ng anak. Tumango naman ang kausap at pagkatapos, kagad nang sumunod si Teroy habang naglalakad. Hindi nagsasalita ang bata. Nakikiramdam lang sa mga nangyayari. Hanggang sa nakarating sila sa tahanan ni Benji, napatakip na lamang ng ilong si Teroy. Sobrang baho ng lugar. Amoy nabubulok na isda, malansa at nanunuot sa ilong. Napailing naman si Lolo Rogelio ng mga sandaling ito. Kita sa muka ang pag-aalala. Bigla na lang tumingin sa isang direksyon at naging seryoso ang muka. Pumasok muna kayo sa bahay. Yung isang anak ko lang yun nandito eh. Yung iba nasa kabila na. Hindi na nila kinaya yung baho. Ewan ko, wala namang sugat si Elena pero napakabaho niya eh. Ganyan din ang sinapit ng asawa ko noon eh. Nung magkaroon siya ng karamdaman sa katawan. Hindi na makatayo tapos bihira nang magsalita. Wika ni Benji. Noon 'di ba pananakit lang ng tiyan ang reklamo ng anak mo? Bakit naman bumaho? Sandali lang. Parang may hindi magandang nangyayari ah. Alam kong hindi lang isa yung mambabarang. Maaaring may kasama pa si Gloria. Tugon ni Lolo Rogelio. Habang papalapit sa tahanan, si Teroy, kahit hindi gusto ang baho ng lugar, pinili niyang sundan ng lolo. Nang sumilip naman ito sa bintana, nakita ni Teroy ang batang kasing edad niya, nakaiga sa papag at nilalangaw. Habang si Lolo Rogelio naman, tila nabigla sa nakitang kalagayan ng batang babaeng nakaiga. Inobserbahan niyo yung buong katawan, hindi ba? Pero walang sugat. Wala naman siyang problema sa pagdumi? Tanong ni Lolo Rogelio. Basa lagi yung dumi niya eh, at saka sobrang baho. Pero hindi lang galing sa dumi yung baho ng paligid. Sa mismong katawan niya. Lalo na kapag pinagpapawisan. Matapos mo siyang magamot, hindi pa din namang gumaling. Kaya pinasuri namin sa doktor. Pumunta kami sa espesyalista. Wala naman daw komplikasyon sa katawan ni Elena. Normal yung resulta niya. Ang payo lang ng doktor, humanap kami ng mas magandang ospital para masuri kung meron pang ibang sakit. Wala naman kaming pera. Mahal ang pribadong ospital. Wika ni Benji. Normal ang resulta. Sinabi ko namang barang, hindi ba? Uri ng barang na kung tawagin ay dunot. Ginamit ng mambabarang ang naaagnas na hayop o tao. Pinapalakbay ang presensya ng nabubulok na bangkay sa pamamagitan ng palipad hangin. Hindi man nabubulok ang katawan ng anak mo, pero unti-unti itong nalalason. At kailanman, hindi ito magagamot ng doktor. Wika ni Lolo Rogelio. Baka naman meron pang pag-asa. Para kasing mamamatay na yung anak ko eh. Ikaw ang nagsabi sa akin, mawawala ang sakit ni Elena kapag napatay mo yung nambarang. Wika ni Benji. Pasensya na, yun din ang inaakala ko eh. Pero nagpatuloy pala ang sumpa. Pwede nga may anak ang mambabarang. Natuto din ng lihim na karunungan. Malakas siya, hindi palipad hangin ang ginamit. Salip ay tanim sumpa. Kanina ko pa nararamdaman. Napakalawak ng sakop ng sumpa
Gusto niya kayong ubusin. Kahit kapitbahay niyo damay na. Sumama ka sa akin, Teroy. Ipapaliwanag ko sa'yo kung ano ang tanim sumpa. Wika ni Lolo Rogelio. Hindi naman nagsalita pa si Teroy. Tumango lang ang bata at mabilis na sumunod sa lolo. Nang mga sandaling ito, napapaisip si Teroy kung ano bang makikita. Konti pa lamang ang kaalaman at ngayon pa lang niya matutunghayan. 1 ektarya mula sa bahay. Huminto si Lolo Rogelio. Umupo at idinampi ang kamay sa lupa. Nagtataka si Teroy. Pinikit ng matanda ang mga paa at nagbibitaw ng kataga sabay singhot. Dagdag kaalaman, ang pamamarang ito ay ginagawa lang ng mga may malalim na karunungan. Si Lolo Rogelio, magaling sa sistema at lakas ng kalikasan. Walang kahirap-hirap nitong matutukoy ang bagay na nakatago kahit nasaan. Uri ng pamaba na pagmamanipula ng paligid. Para ding mangkukulam, pero iba ang proseso. Ginagamit ang pinaghalong orasyon na galing sa panig ng liwanag. Balik tayo sa kwento. Nanonood lang si Teroy hanggang sa biglang nagsalita ang matanda. Napuntahan ni Teroy ang unahan ng maisan na may malaking puno. Dagdag pa nito, hanggat maaari ay magukay si Teroy sa paligid ng puno. Totally hindi naman malalim ang ibinaon na sumpa. O bakit parang nakatunganga ka lang dyan? Basta tignan mo ang lupa. Kung may bakas na pinaghukayan, maaaring doon nakabaon ang inilagay ng mambabarag. Dito naman ako sa kabila. Hahanapin ko yung isa. Tandaan mo, 4 ang bilang ng itinanim. Pagkatapos nito, lilipat tayo sa mataas na parte ng lugar. Wika ng matanda. Kahit nalilito si Teroy, tumango na lang ang bata at kaagad na kumaripas ng takbo papunta sa dulo ng maisan. Sumaglit siya ng tingin sa lolo. Naglakad naman ito pababa sa bangin. Tanim sumpa. Baon sa lupa. Ano ba yun? Wika ni Teroy sa sarili habang papalapit sa lugar. Nang tuluyang makalapit sa puno, kaagad niyang tinignan ng lupa. Maraming mga tuyong dahon. Dagdag pa dyan ang mga gumagapang na baging. Hanggang sa nakakita si Teroy ng mga nakakalat na patay na damo. Tila may bahid ng tapak ng tao. Kaagad naghinala si Teroy na ito na ang sinasabi ni Lolo Rogelio. Kaya naman nilapitan niya ito at dinakot ang lupa. Malambot. Nadudurog na tila bagong tabon lang. Nanabik naman si Teroy na malaman kung ano nga ba talaga ang tanim sumpa. Marahan niyang kinahig ang mga tuyong damo. Sinimulan ng hukayin ang lupa gamit ang kamay. Hanggang sa may nasagi siyang garapon. Mabilis itong hinukay ng bata. At nang tuluyang lumitaw ang garapon, nakita niyang may laman ito ngunit ubod ng itim. Tila isang bagay na may halong mantika. Inangat ito ni Teroy at gano'n na lamang ang pagkagulat dahil may lumulutang na mukhang mata. Maya-maya pa, pagkabukas ng garapon ay halos mabitawan niya dahil sa nakakasulasok na amoy ay bumigay ang sikmura ni Teroy. Sinira ito kagad ng bata. Inamoy pa ang kamay at kumapit ang baho. Kaya naman kumuha siya ng dahon ng gabi at binalot bago pa bitbitin. Nang mga sandaling ito, nakita niyang nag-aantay sa kanya ang matanda sa unahan. Merong bitbit, pero sa bote naman nakalagay. Kinakawayan siya ni Lolo Rogelio, ngunit nakasimangot ang muka na tila galit. Napakabagal mo namang kumilos! Bilisan mo! Wika ni Lolo Rogelio. Pasensya na po, Lolo. Hinanap ko pa eh. Ito na po yung garapon, oh. Nakakadiri, napakabaho po niyan. Ano po bang laman niyan, Lolo?
Amoy singawan ng kubeta nung buksan ko eh. Tugon ni Teroy. Mamaya ko na sasabihin sa'yo. Dalian mo dyan. Kailangan matanggal kagad ang dalawa pa. Nabasag na ang parisukat kaya sumabog na ang sumpa sa buong lugar. Marahil merong tatamaan na may mahinang pangangatawan. Naku, patay na. Dalian na natin. Wika ni Lolo Rogelio. Mabilis itong naglakad at nang makalayo, sinabi ng matanda na maghiwalay sila ng daanan. Doon papunta si Teroy sa sobrang sukal at nakakakilabot na lugar, habang si Lolo Rogelio naman ay sa kalsada. O kilos na. Ano pang inaantay mo? Tanong ni Lolo Rogelio. Lolo, pwede po bang palit tayo? Ikaw na lang po yung dun sa gubat. Tanong ni Teroy. Gusto mo sa kalsada? Akala mo ba madali? Mas mahirap hanapin ang tanim sa kalsada. Kaya nga doon kita sa gubat pinapapunta eh. Baka natatakot ka lang. Duwag ka. Doon ka sa gubat. Sanayin mo yung sarili mo. Maging alisto ka. Dalian mo! Wika ni Lolo Rogelio. Wala namang nagawa si Teroy. Kamot ulo itong naglakad papunta sa kakawyan. Akma sanang iiwan ang hawak na garapon. Ngunit sinigawan siya ni Lolo Rogelio na wag itong iwalay sa katawan. Nang nasa loob na ng kakawyan, nalilito si Teroy sapagkat mukha itong pastula ng kambing. Hindi niya matukoy ang bakas dahil hindi sariwa ang lupa. Tinanaw niya si Lolo Rogelio. Naroon ito sa tabi ng daanan, nakasampa ang isang kamay sa lupa. Ginaya ito ni Teroy. Dinampi niya ang kamay sa lupa at nagbitaw ng mga pamaba. Laking gulat naman ng bata na magpulasan ang mga kambing na tila may humahabol sa mga ito. Maya-maya pa, nakarinig siya ng paghangos, kasunod ng kalabog na tila tapak ng kabayo. Paglingon niya sa gilid, halos sumiwalay ang kaluluwa ng bata sa gulat. Bumungad sa kanya ang tikbalang na puntikin. Nakikipagtitigan pa ito sa kanya na tila may gagawing masama. Teka, nakapasa na ako sa pagsubok ah. Nasa akin na yung basto no. Ito nasa likod ko. Sandali lang, huwag kang lalapit. Sisigaw ako. Wika ni Teroy. Bakit ka natatakot? Tinawag mo ko, kaya nagpakita ako. Tas ngayon matatakot ka. Anong may paglilingkod ko? Pakiusap, limitado ang pagpapakita ko. Maaari ako mapama. Wika ng tikbalang. Ang pangalan nito ay Puntik. Nang mga sandaling ito dito napagtanto ni Teroy na maaaring ang ibang kataga. Pantawag ito sa mga gabay. Wala pa siyang alam doon, maliban na lang sa poder at tigalpo. Nataranta si Teroy at kagad na sinabing may hinahanap siyang bagay na tinatawag ni Lolo Rogelio na tanim sumpa. Eto, katulad nung hawak ko. Tignan mo. Wika ni Teroy. Ay sus naman tong batang to. Akala ko pa naman mapapalaban ako. Yun lang pala. Nandyan oh, sa talampakan mo. Madali lang sanang hanapin yan kung may kaalaman ka sa sistema ng lupa. Nagpaturo ka kay Rogelio. Maliit na bagay eh. Istorbo naman to. Sa susunod, tawagin mo ako kapag suntukan lang. Hindi kami pwede magtagal sa lupa. Lalo na't angat ang araw kaya limitado. Kung gabi pwede pa. Wika ni Puntik. Matapos nun ay unti-unti na itong naglaho. Tinignan ni Teroy ang tinatapakang lupa. Kinahig niya ito gamit ang paa at may nasaging patpat. Kagad itong binunot at inangat.
Pero naglabasan ang mga uod na tila sumasabay sa unti-unting pag-angat ng patpat. Napakabaho ng amoy. Hanggang sa tuluyan niyang nakuha ang patpat. May bagay na mamasa-masa na nakadikit sa patpat. Dito nanggagaling ang mga uod. Sa palagay ni Teroy, ito ang tanim sumpa. Bagaman kakaiba ang proseso, ngunit mabaho pa rin. Binitbit niya ito. Dinala sa kinaroroonan ni Lolo Rogelio. Nakita niya ang matanda na nakatayo lang sa gilid ng daan. Nakalapag sa gilid ang bote at isang supot na may laman. Yung una mong nakita, walang patpat ano? Tama ba, Teroy? Tanong ni Lolo Rogelio. Sumagot si Teroy ng oo at yung nasa gubat lang ang may patpat. Yung dalawang nakuha ko, meron ding patpat. Ang galing ng mambabarang. Kalain mo, may nakalagay na patpat sa magkabilang kanto. Kahit makuha natin ang sentro, wala pa ring silbi. Mananatili ang sumpa sa lugar. Mabuti na lang, naisip ko na bunutin ang patpat doon sa pangpag. Napakalakas ng mambabarang na to ah. Pero hindi bale. Darating din ang araw na magkikita kami. Wika ni Lolo Rogelio. Di ba Lolo, nabanggit niyong napatay niyo yung isang mambabarang. Paano niyo po nagawa yun? Tinugis niyo? Bakit hindi na lang natin puntahan yung kasama? Tanong ni Teroy. Hindi ko tinugis. Pinatay ko sa ibang paraan. Gamit ng katawan ni Elena. Palipad hangin ang ginawa ng mambabarang. Kaya nahuli ko siya. Napako ko ang kaluluwa. Ngayon hindi na eh. Tinanim ang sumpa at hindi makakarating ang pagpako sa mambabarang. Mabuti sana kung palipad hangin o karaniwang kulab eh. Doon makakakonekta ako sa salarin. Teka ka, may naiintindihan ka ba sa mga sinasabi ko sa'yo? Ang likot ng mata mo eh. Mukhang nalilito ka. Umamin si Teroy at sinabing hindi niya naiintindihan, lalo na ang katagang pagpako. Hanggang sa ipinaliwanag ito ni Lolo Rogelio sa madaling paraan. Ilang minuto pa ang lumipas. Naiintindihan mo na. Kaya hindi pwedeng matugis ang nagtanim ng sumpa. Dahil iniwan niya lang ang barang sa lugar. Hindi siya direktang nakakonekta sa sumpa eh. Bukod pa dyan, sobrang lakas at matalino. Sige na, dalhin mo na yan sa bahay nila Benji. Babantayan ko yung lugar at baka nandito yung mambabarag eh. Susunod din ako kaagad. Wika ni Lolo Rogelio. Babantayan daw. Baka gusto mo lang po na ako'y magbitbit. Napakabaho nito eh. Halata naman sa mukha niyo oh. Tugon ni Teroy. Ikaw, anak ng lupa ka, no? Gusto mo bang paluin kita ng baston? Palagi kang nang aalas ka. Sige na, susunod ako. Doon ko na lang ipapaliwanag kung ano yan. Aba, tatawa-tawa pa to. Kanina ka pa. Mabuti hindi ka nasipa ng tikbalag. Akala mo hindi ko naramdaman yung binitawan mong pamaba. Nagulat ako eh. Sinama mo pa yung pantawag sa mga gabay. Kapag napikon sa'yo ang mga yon, ako, kahit gabay mo sila, gugulping ka nun. Mabuti si Puntik ang natawag mo. Kung nagkataong siyagi o hindi kaya si Itim, malamang nasipa ka nun. Tugon ni Lolo Rogelio. Hindi na nagsalita pa si Teroy. Sinunod niya ang matanda. Dinala ang mga tanim na sumpa sa tahanan ni Mang Benji. Nang mga sandaling ito, habang papalapit ang bata sa lugar, laking gulat nang makita si Elena na nasa bukana ng pintuan habang nakaupo. Katabi ang ama, pinupunasan ng tela ang katawan. Napansin niya kay Elena na hindi na mukhang lanta. Sa halip maaliwalas na ang itsura. Bagaman halatang kulang sa tulog pero sumigla na ang ora. Inilapag ni Teroy ang mga dala. Mabilis tumakbo papunta sa banga
kung saan naroon ang daluyan ng tubig ulan. Naghugas ang bata. Hinubad pa ang damit at nilabhan. Kumapit pati sa damit niya ang baho ng mga nakuha. Nang matapos, kinausap niya si Mang Benji dahil nakatayo na si Elena. Buong akala niya ay hindi na ito makakatayo. Kahit ako nagtataka, tumayo na lang bigla eh. Sinabi niyang gusto niyang maligo. Hindi ko naman pinayagan at baka malamigan ang katawan. May sakit pa naman. Baka lumala ito. Pinahiran ko na lang ng basang tela. Anak Elena, sumasakit pa ba ang tiyan mo? May masakit pa ba sa katawan mo? Wika ni Mang Benji. Tay, wala na po. Gumaan na po yung pakiramdam ko basta hindi ko din po alam. Bigla na lang po akong lumakas. Wika ni Elena. Nang mga sandaling ito, hindi maitatanggi ni Teroy sa sarili na maaaring gumaling na si Elena matapos makuha ang mga nakatanim na sumpa. Ngunit nanahimik lang si Teroy at inintay ang lolo para ito ang magpaliwanag. Medyo nabagot pa si Teroy. Nananabik siya sa mga malalaman. Hindi pa rin bumabalik si Lolo Rogelio. Ilang oras na, ngunit wala pa rin ito sa tahanan ni Mang Benji. Hanggang sa napili ng bata na balikan na lang ang matanda sa daan. Ngunit wala na si Lolo Rogelio doon. Kahit anong tingin niya sa buong paligid ay wala na ang matanda. Nagtaka si Teroy. Iniisip na baka nakita ni Lolo Rogelio ang mambabarang at maaaring tinugis na ito ngayon ng matanda. Ang problema, hindi niya alam kung saan direksyon pumunta. Kaya naman bumalik na lamang siya sa bahay. Hanggang sa inabot na lang ng tanghali, hindi pa rin bumabalik si Lolo Rogelio. Labis naman ang pag-aalala ng bata. Pabalik-balik siya sa daanan ngunit wala pa rin. Hindi niya pa rin makita ang matanda. Kaya naman ginalugad niya na ang buong lugar mahanap lang ito. Naglalaro sa isipan na maaaring may hindi magandang nangyari sa lolo. Lalo na't nasa kanya ang mutya ng 17 ahas. At siguradong mahina na ang matanda sa oras na mapasabak ito sa laban. Sa gitna ng tirik na araw, nakaubad pang itaas na damit si Teroy. Basang-basa ng pawis, balisa ang muka, hindi mapakali habang sinusuong ang makapal at mataas na talahib. Maya-maya pa, may nakita siyang lalaki na tila may kinakalaykay sa lupa. Malaki ang pangangatawan at nasa ilalim ng kakawyan. Naisip ni Teroy na baka nagtatanim lang ito ng punla. Nilapitan ito ng bata upang magtanong dahil baka nakita nito si Lolo Rogelio. Ngunit bigla na lang may sumitsit sa kanya. Paglingon ng bata, nanlaki mga mata ni Teroy dahil naroon si Lolo Rogelio. Tuwang-tuwa ang bata at mabilis na lumapit. Ngunit nakaangat ang kamay ng matanda na tila may ibig sabihin. Hindi naman ito pinansin ni Teroy. Patuloy lang sa paglapit sa matanda. Hanggang sa bigla na lang hinablot ng matanda ang kamay niya. Kamuntikan pang masubsob ang mukha ni Teroy sa lupa. Ikaw talagang bata ka, hindi ka nakikinig. Tungkotong lupa na to. Nakaubad ka pa ng damit Nakita mong sumisenyas na ako eh. Tignan mo yung palad ko. Ang ibig sabihin yan, huminto ka. Bakit ka lumapit? Teka, mabuti na lang hindi ka nakita ng tao. Lalapitan mo pa Linti. Wika ni Lolo Rogelio habang kinukumpas ang kamay. Hindi naman kagad nakapagsalita si Teroy. Tumingin pa ito sa tao at napakamot ng ulo. Pero hinila siya pababa ni Lolo Rogelio. Kanina ko pa po kayo hinahanap eh. Andito lang po pala kayo. Wika ni Teroy. Ikaw ang dahilan kung bakit ako mamamatay sa konsumisyon.
Yang taong yan, nagtatanim uli ng sumpa. Pero malayo na para hindi natin malaman kung saan nakalagay. Yan yung sinasabi kong mambabarang. Kaya ako gustong pagmasdan. Kanina ko pa siya nararamdaman. Wika ni Lolo Rogelio. Hindi kumibo si Teroy. Nanatiling nakadapa. Nagtatago sila sa talahiban na may malaking bato sa harapan. Pinagmasdan niya yung tao at nakita ang nakalatag na mga bagay sa gilid. Hindi man gaanong malinaw, pero halatang mga bote dahil kumikinang pa ito mula sa pagtama ng sinag ng araw. Anong gagawin po natin dito, Lolo? Manonood lang po ba tayo? Baka pwede nating kumprontahin. O hindi kaya naman patay na. Wika ni Teroy. Hindi ko alam kung gaano kalakas ang tangan ng taong yan. Kanina, gusto ko sanang lapitan. Pero bigla akong nakaramdam ng kilabot. Tanggap ko naman na natatakot ako. Kaya ako nagkakaganito. Maliban na lang kapag nasa akin pa yung baston. Pero wala eh. Naipasa ko na sa'yo. Tugon ni Lolo Rogelio. Di ba nga po? Kaya nga po tayo nandito. Bukod sa sumaglit tayo sa bahay ni Mang Benji para tugisin ang mga kriminal. Gusto nyo nga pong patayin yung grupo na yun eh. Tapos ngayon, iisang tao lang natatakot na po kayo. Wika ni Teroy. Hindi na nakatiis si Lolo Rogelio sa kakulitan ng bata at dahil nasa kanya ang baston, sinabihan siya ni Lolo Rogelio na siya ang lumapit. O ano? Alam mo ba kung paano gagamitin yan? Parang nanahimik ka. Yung mga kriminal ordinaryong tao lang yon. Pero yan, demonyo yan. Teka, ganito ang gagawin natin. Lapitan mo, tapos iikot ako sa likod. Total, hindi ka naman tatabla ng mga tigalpong ibabato niyan. Sige na, dumiretso ka lang. Dalian mo! Wika ni Lolo Rogelio. Hamon ito kay Teroy. Alam niyang wala din namang mangyayari kung mananatili sila sa lugar. Kaya naman buong tapang siyang naglakad. Habang si Lolo Rogelio naman kumabig sa makapal na damuhan. Maingat itong kumilos habang papalapit doon sa tao. Hanggang sa ilang metro na lang at tuminto na si Teroy. Nang mga sandaling ito, iginilig niya ang mga mata at nakita si Lolo Rogelio na nakarating na sa puno sa unahan. Bigla namang napahinto sa ginagawa ang lalaki. Habang tumatayo ito, unti-unting lumilingon sa kanya. Aba, kanina ko pa kayo nararamdaman ah. Sige lang, paulit-ulit niyong kunin ang mga tinatanim ko. Maglalagay lang ako uli. Huwag kayong makialam. Malaki ang atraso sa akin ng pamilya ni Benji. Wika ng tao. Nagpagpag pa ito ng kamay at may dinukot sa bulsa. Nang mga sandaling iyon, gustuing mang magbigkas ng kataga ni Teroy. Natatakot siya na baka matawag niya muli ang tikbalang. Bagaman mangbabarang ang nasa harapan, nag-aalangan pa rin si Teroy dahil baka magalit sa kanya ang mga tikbalang. Para sa kanya, normal lang ang kilos ng tao. Kaya naman marahan na lamang binunot ng bata ang baston sa likod. Ginawa niya ang ginawa ng lolo habang napapasabak sa aswang noon sa dumalog. Dinuro niya ang baston sa lalaki. Itigil mo yung ginagawa mo. Masama yan. Ano bang dahilan? Bakit mo sila gustong patayin? Tanong ni Teroy. Ang liit mo pa. Pero kung magsalita ka, akala mo matanda ka na. Umalis ka na dito kung gusto mo pang lumaki. Kung gusto mo pang mabuhay ng matagal, umalis ka na. At saka, Hoy tanda, huwag ka na magtago dyan. Hindi ubra yung taktika mo. Teka, kilala ko yung presensya mo ah. Medyo
magaling kang gumamit ng sabulag. Dinaan mo lang sa langis. Kaya pala akala ko kanina ibang tao. Aba, parang tinadhana talaga. Akalain mo, makikita ko pala yung pumatay sa nanay ko. Sa wakas, hindi na kita kailangang hanapin. Wika ng lalaki. Kinabahan na si Teroy. Nagpakita na si Lolo Rogelio pero hindi lumalapit. Pinagmasdang maigi ni Teroy ang dinudukot ng tao sa bulsa hanggang sa nakita na tabako lang pala at sinindihan ng tao. Humithit pa ito. Sobrang kalmado. Sinabi ni Lolo Rogelio na umatras na ang bata pero hindi ito ginawa ni Teroy. Salip ay pinagmasdan niya ang ginagawa ng lalaki. Dito nagsimulang maglakad si Lolo Rogelio papalapit sa kanya. Pero habang nangyayari ito, nakita niya ang matanda na nag-uusal. Bumubuka ang bibig. Tinatapik ang mga punong madadaanan. Biglang yumuko. Hinampas naman ang kamay sa lupa. Ang ginawa noon ng matanda, humihigop siya ng enerhiya ng kalikasan at ginagawang puder sa katawan. Gamit nito, maaari siyang makagamit ng linlang at hindi madaling matamaan ng anumang tigalpo at pisikal na laban. Isa itong uri ng tagaliwas na mula sa lakas ng kalikasan at mga nakatirang lamang lupa. Nagkarga din siya sa katawan, ngunit hindi alam ni Lolo Rogelio kung ano pang kayang gawin ng lalaki, lalo na't nakaramdam siya ng kilabot kanina. Habang si Teroy naman, nanatiling walang kaalam-alam sa mga pamamaraan nito. Bagaman nasa kanya ang baston, hindi pa malawak ang karunungan niya. Ilang segundo pa ang lumipas. Bigla na lang tumakbo ng mabilis ang lalaki. Tila sasalubungin ng pag-atake si Lolo Rogelio. Dahil sa bilis ng kaganapan, natulala si Teroy at pinagmasdan ang nagaganap. Hanggang sa nagsalpukan si Lolo Rogelio at yung lalaki. Ngunit laking gulat ni Teroy dahil nakita niyang tinamaan si Lolo Rogelio pero himalang nasa likod na ito ng tao. Nakita niya mismo na sinuntok ni Lolo Rogelio ang tagiliran ng lalaki. Bigla na lang napaigtad ang tao. Nawala ng balanse at natumba kasabay ng pag-atungal. Namamangha si Teroy. Alam niya sa sarili na wala ng baston ng lolo. Pero nakakapagtaka. Malakas pa rin ito at bukod pa dyan, napakahirap isipin dahil manipis na ang pangangatawan ni Lolo Rogelio at matanda na. Mabilis na bumangon yung lalaki at sumunggab sa kanya. Tila tumama lang ang pagsuntok nito doon sa kahoy. Nakita ni Teroy ang pagyanig ng puno. Alam niya na kapag tinamaan si Lolo Rogelio, maaaring hindi na ito makabangon pa. Patuloy lang sa pag-atake yung lalaki, pero hindi pa rin tinatamaan ng matanda. Hanggang sa napansin ni Teroy na tila pabagsak na ang balikat ni Lolo Rogelio. Indikasyon na kahit naiiwasan ang atake ng kalaban, unti-unti nang napapagod ang matanda. Hindi malayong maya-maya lang ay manghihina na ito. Ngunit malakas pa rin yung tao. Nakangiti pa na tila nasisihan sa pakikipagtagisan ng lakas kay Lolo Rogelio. Mabilis na lumapit ang bata, sabay hampas ng baston sa likod ng tao. Kahit karaniwang hampas lang, ngunit sobrang lala ng pinsala. Makikita ang pagdaing ng tao na tila sobrang nasaktan. Nang makita naman ito ni Lolo Rogelio, inabisuhan na ang bata na huwag magpakampante dahil hindi pa kabisado ng bata ang gamit. Hindi nakinig si Teroy. Habang umaatras yung tao, nilapitan niya ito sabay kumpas muli ng baston. Ngunit sa pagkakataong ito, sinalulang ng mambabarang ang patama na siya namang ikinagulat ni Teroy, kaya hindi nakagalaw ang bata. Linti,
Nakisali ka pang bubwit ka. Hoy tanda, ito ba yung apo mo? Malakas. Malakas ang loob. Hindi niyo ata ako kilala eh. Tandaan niyo ang pangalan ko ha. Sarong, anak ng mambabarang. Wika ng tao, sabay sampal sa mukha ni Teroy. Dahilan kaya napasubsob ang katawan ng bata sa lupa. Samantala, nagulat si Lolo Rogelio. Ang kaharap nila ay si Sarong. Kilalang malakas sa larangan ng pakikipaglaban. Madalas itong nasasalang sa suntukan tuwing tabo, doon sa tayasan at himalulod. Laman ng pustahan na kung sinong unang tutumba. Lahat ng kalaban niya ay may tangan. Isa itong suntukan na tila subukan na rin ng gamit ngunit may pusta. Wala pang nakakatalo kay Sarong. Hindi mapagtanto na ito pala ang anak ni Gloria, ang divinang naging mambabarang at napatay ni Lolo Rogelio. Parang nagulat kaya tatanda. Hindi mo inaasahan ng lahat ano. Alam mo, humahanga ako sa lakas ng tagliwas mo. May nakalaban din ako noon na magaling dyan pero hindi lahat naiilagan. Sa oras na mamataan kita, kahit kaluluwa mo babasagin ko. Wika ni Sarong sabay sugod kay Lolo Rogelio. Sa pagkakataong ito, nabahag si Lolo Rogelio. Nawala ang bisa ng tagaliwas. Tinamaan si Lolo Rogelio. Nakita mismo ni Teroy. Tumilapon ng matanda at sumalampak ang katawan sa putol na puno. Nakita niyang gumagalaw pa si Lolo Rogelio. Pilit itong tumatayo, ngunit muli ding tumutumba. Pansin ni Teroy na sumusuka na ng dugo ang matanda. Galit na galit si Teroy. Tumayo siya at sinugod si Sarong. Ngunit sinipa lang siya nito at gumulong palayo. Umalis ka na! Umalis ka na! Hindi mo siya kayang labanan sa ngayon. Iwan mo na ako, apo! Wika ni Lolo Rogelio. Sa pagkakataong ito ay tumawa naman si Sarong. Hindi umalis si Teroy. Tumayo ang bata kahit nakakaramdam siya ng pagbigat sa katawan. Sa puntong ito, nagbitaw ng iba't ibang kataga si Teroy. Pinagalitan siya ni Lolo Rogelio pero patuloy lang sa pagbanggit ang bata. Samantalang si Sarong naman, sinabihan si Lolo Rogelio na mali ang mga itinuro sa bata. Hindi ito ang maayos na kombinasyon. Lumabas ka na. Puntik! Itim Yagi, lumabas na kayo! Wika ni Teroy, tuwing nagbibitaw ng pamaba. Nang mga sandaling ito nagbabakasakali ang bata na baka mapalabas muli ang mga tikbalang. Natsambahan mo lang yun, apo. Isa pa, hindi mo pwedeng tawagin ang gabay ng pangalawang beses sa isang araw. Isang beses mo silang pwedeng tawagin, limitado yan. Maliban na lang kapag gabi, kaya umalis ka na. Wika ni Lolo Rogelio. Anong sinasabi niyong gabay? Nagsusumbong ka sa gabay, bata. Hangal. Kailanman hindi nakikisali ang mga lamang lupa sa laban ng tao. Maliban na lang kapag laman lupa din ang kalaban niyo o hindi kaya aswang. Wika ni Sarong. Nagkakamali ka kung nagkataong biyasa na ang bata. Siguradong gulpisarado ka. Ikaw ang hangal. Tugon ni Lolo Rogelio. Muli siyang sinipa sa dibdib ni Sarong. Nalukot ang matanda at hindi na gumalaw pa. Kaagad namang lumapit si Teroy sa matanda. Tinapik niya ito ngunit hindi na gumagalaw. Hoy, bata. Ipagpalagay na natin kaya mong utusan na magabay mo kahit tao ang kalaban. Sige nga. Nasaan sila? Baguhan ka. Sabi ko na eh. Sabihin na nating totoo ang mga pinaliwanag ng lolo mo.
Lagot ako kapag biyasa ka. Pero paano yan? Hindi mo pa kabisado ang gamit eh. Alam kong tibay ng katawan ng pangunahing bigay ng tungkod na yan, bukod sa ibang abilidad. Ramdam ko naman eh. Sobrang lakas niyan kung tutusin. Kung normal na tao lang ang tinamaan ng sipa ko kanina, siguradong patay na. Pero pinapaalalahanan kita. Sa bawat pagbitaw ko ng atake, may kasama din na pambasag ng gamit. Tignan mo ang lolo mo, hindi na nakabangon. Yan din ang sasapitin mo kapag nagpatuloy ka. Kaya mas maiging umalis ka na lang para hindi na lumaki pa ang gulo. Kahit papano, may awa ko ng konti sa bata eh. Wika ni Sarong. Galit na galit si Teroy ng mga sandaling iyon. Sinubukan niya pang lumaban. Ngunit muli siyang sinampal ni Sarong. Paulit-ulit pa rin nagtangka ang bata. Kaso nga lang patuloy lang siyang natutumba. Habang tumatagal, mas nararamdaman niya na ang pinsalang tinatamo kay Sarong. Hindi ako susuko. Papatay kita. Papatay kita. Wika ni Teroy. Sandali lang. Tumigil ka na, Teroy. Manghihina lang ang katawan mo. Mamaya, kumalas pa ang bisa ng gamit sa'yo. Wika ng tao. Bigla na lang itong sumulpot. Nasa tabi ni Lolo Rogelio. Nakayuko. Maayos na sinandalang matanda doon sa bato. Tinignan ni Teroy kung sino ang dumating. Nanlaki ang mga mata ni Teroy dahil naroon si Noah. Nakarating sa amin ni tatay ang mga katagang binibitawan mo. Alam ng lolo mo yon. Kaya ito ang mga pangunahing itinuro niya sa'yo. Ang pagtawag niya sa amin gamit ang pamaba. Dahil magkaibigan sila, kaya meron silang tinatawag na orasyon para sa mensahe. Wika ni Noah habang inuunat ang mga kamay. Hinahanda niya ang sarili sa pakikipaglaban kay Sarong. Aba, kalain mo nga naman ano. May rumisponde. Siguradong dagdag lang to sa papatayin ko. Wika ni Sarong. Sige, tignan natin, Maraming Tabachoy. salamat sa pakikinig ng ating kwento. Tignan natin Abangan ng kung susunod hanggang na episode. saan ang tibay ng katawan mo. Maraming salamat. Ang Ninuno.